Bumoto man kayo at hindi sa kanya, siya ang senador ng buong Pilipinas, hindi siya senador ng KOJC. Kaya walain ninyo sa utak ninyo. Ito ang iginiit ng isa sa mga administrators at tagapagsalita ni senatorial candidate Pastor Apollo C. Quiboloy na si Sister Nelida Lizada habang ikinakampanya nito ang butihing pastor sa 13 Martires, Cavite. Buong kumpiyansa namang inihayag ni Sister Lizada na ang pagkapanalo ni Pastor Apollo ay tiyak na magbubukas ng bagong yugto ng pag-udlan ng Pilipinas tulad ng ipinamalas niyang husay sa pamumuno sa Kingdom of Jesus Christ. Anya, hindi lang para sa KOJC ang tagumpay, kundi para sa buong sambayanang Pilipino. Ang pangako namin sa inyo ganito, pag iniluklok ninyo straight ang PDP laban at iniluklok ninyo si Pastor diyan sa Senado, kahit 5, walang papasok yan sa kaban ng Kingdom of Jesus Christ. Kasi ang iiral sa puso ni Pastor, hindi na kami. Magiging katuwang niya kami para sa pagpalapalago sa ating bansa. Hindi siya ang senador ng KOJC. Pag nanalo siya, he is a senador ng buong bansa. Malayong-malayo anya si Pastor Apollo sa uri ng mga tradisyonal na politiko na kapag nanalo na ay tila nawawala na ang tunay na layunin sa serbisyo at unti-unting titigil sa pagtatrabaho at nagsisimulang mamili lamang ng paglilingkuran batay sa alyansa o partido. Sa halip, si Pastor Apollo ay nanindigan na ang tunay na lider ay para sa lahat, kaalyado man o hindi, kapartido man o hindi. Ano ba yan? Utak, talangka. Huwag yung butuhin ang mga ganyan. Kasi pag ikaw ay leader ng bansa mo o ng bayan mo, hindi na issue doon kung sinong bumoto sa'yo. Basta't nanalo ka, ikaw ang leader ng buong komunidad mo. Ayusin mo ang komunidad mo. Sa susunod na tatakbo ka, kahit nakaupo ka na lang, hindi kanila bibitawan. Hindi sila mabibili ng kahit nino dahil nakita nila ang kakayahan mo. Sa kabilang banda, tiniyak rin ng KOJC na walang maiiwan sa mga Pilipino oras na manalo sa Senado si Pastor Apollo. Ayon sa KOJC, tinuruan ni Pastor Apollo ang mga miyembro nito na huwag maging kurap o gahaman sa pera at kapangyarihan. Bagay na magsisiguro na anumang pundong mapupunta sa tanggapan ni Pastor Apollo ay tiyak diretsyo na ito sa taong nangangailangan. Patunay naman anila rito ang marangya at maalawang pamumuhay ng Kingdom of Jesus Christ dahil sa maayos na pamumuno ni Pastor Apollo. Kahit wala si Pastor at magtutok siya sa politika, ilang taon din niya kaming hinasa. Paano mamahala? Anumang bagay ilagay sa aming kamay, pera, kapangyarihan, kay Pastor ganito, hindi mo pwedeng abusuhin. Nakita na ninyo, ganyan kami hinasa. 9 na araw bago ang botohan, pinaalalahanan ni Sister Lizada ang publiko na maging wais, alisto at matalino sa pagpili ng mga kandidatong mag-aahon sa mga Pilipino, hindi sa kung sino lang. Straight PDP laban. Kasi kung hindi kayo mag-straight, they cannot stand kung ano ang kanilang advocacy. Maraming magiging kasi, ay hindi ko kapartido. Ay, kasi makakalimutan nila kung ano ang tama sa Pilipinas. Ang nakatatak sa puso, paano sila manatili sa kapangyarihan. So, sa mga ayaw pang umalis sa kapangyarihan, lalo na walang kakayahan, wala namang maiambag, upo-upo lang. Pag may mga second demotion yun. Walang naibang naipasang change name ng street. Pwede yung gawin ng barangay captain. Bakit senador pa ang mag-sponsor? So, yan ang masasabi ko sa inyo. Alagaan ninyo ang inyong boto. Huwag na tayong matuliro. Huwag tayong paloko. Gamitin natin ang ating tamang judgment. Straight PDP laban!
1 linggo na lamang ang natitira para sa mga kandidato upang suyuin ang mga botante na ibigay sa kanila ang mga boto ng mga ito. Dinayo ng Duterte senatorial candidates ang Naga City na kilalang baluarte ng mga Pinklawan. Partikular nilang binisita ang Barangay Concepcion Pequeña na siyang pinakamalaking barangay sa naturang lungsod. Masusing pinakinggan ng mga residente ang mga plataporma ng mga kandidato, kabilang na si Pastor Apollo C. Quiboloy. Ilan sa mga nais isulong ng butihing pastor oras na maupo sa Senado ay ang paglaban sa korupsyon, pagpapalawak ng health services sa mga liblib na lugar at ang pagtatayo ng National Transportation System. Sa akin po, yung mga pamamahayag po ni Pastor Quiboloy, unang-una po ang ano po ng ating Pastor Quiboloy, siya po relihiyoso pong tao. And sa tingin ko po, pag may takot po sa Diyos, maganda po ang mga layunin at ang adhikain po niyang mga tao. Ang ating bansa ay talagang so nabalot na sa hindi maganda ang So, kailangan natin ngayon na una mag-pray tayo sa Panginoon at kailangan din natin yung leader na may takot sa Diyos. Sa aking na pagmamasid, ayon sa aking nakita, ay maganda naman ang kanyang mga pamumuno sa komunidad, lalo na doon sa lugar ng Davao. So nakita natin na maraming mga taong natulungan. So nakita namin na kung nagawa mo niya doon, baka kung sakaling makaupo siya, ay magawa din siya sa buong Pilipinas. Dagdag pa ni Pastor Raul Saldivar, kinakailangan talaga ang zero corruption sa gobyerno upang lubos na umangat ang ekonomiya ng bansa at ang buhay ng bawat Pilipino. Para naman kay Aling Jess na dumayo pa sa Naga City mula sa bayan ng Magaraw sa Camarines Sur, natutuwa siya sa isinagawang Ayusin Natin ng Pilipinas campaign rally dahil mas nakilala pa ang mga kandidato ng Duterte team, lalo na si Pastor Quiboloy. Maganda po yan at nagkaroon po tayo ng meeting para maliwanagan ang tao. Dahil hindi lang naman si Pastor Quiboloy ang ginawa nila ng kung ano-anong istorya. Tingnan mo ngayon si ex-President Duterte. Ngayon ang pinupuntiryanan naman nila ang pamilya Duterte, lalong-lalo na si BP Sara. Kaya naman ngayon nalalapit na eleksyon, nanawagan si Juan Francis Mendoza, kapitan ng Barangay Concepcion Pequeña, Naga City, na iboto ang nararapat na maging leader ng bansa. Sa atin pong mga kababayan, ang advice ko lang po sa kanila, kilalanin niyo po yung mga politiko natin. Sa akin po importante, hindi po masyadong yung matalino. Hindi po yan sa akin importante. Ang importante po yung kaisipan at yung busilak na puso na talagang magsisilbi sa taong bayan. Si Aling Maria naman ay buo ang suporta sa mga kandidatong inendorso ni dating Pangulong Duterte. Ay kinakailangan na iboto nila ang PDP laban para isang adhikain na lang ang nandiyan para lahat na gustong maipahayag ng mga tao, iisa na lang ang magiging suporta ng bawat isa, bawat Pilipino. Ang akin pong masasabi sa lahat na boboto ngayong May 12 election, sana po piliin natin yung karapat-dapat na mga mamumuno sa ating lipunan. Ito na ang tamang panahon para po iboto natin ang Duterte. Ito na ang boses natin para sa ikaunlad ng ating bansang Pilipinas. Lalong-lalo na si Pastor Apollo Quiboloy, number 53 sa balota.